Alam niyo ba na isa sa mga tradisyon ng mga Ibaloy ang pag-mummified ng mga labi ng kanilang minamahal? Hi, magandang araw. Ako si Twinkie Abella, kasama ng aking kagrupo na si Jenny Rose Cercalado, at ngayon ating kilalanin at alamin ang makulay at interesanteng buhay ng isang pangkat etniko ng mga Ibaloy. Ang mga Ibaloy ay isa sa mga taong katutubo or pangkat etniko na pag pinagsama-sama ay kilala bilang Igorot. So, ang Igorot kasi is nahahati sa tatlong subgroup o etnolinguistikong grupo, which are the Bontoc, Ibaloy, and Kankanae. So, ang Ibaloy is isang subgroup or isa sa mga subgroup ng Igorot people. So, matatagpuan sila sa Cordillera, sa isla ng Luzon, or sa Northern Luzon sa Pilipinas. Ang salitang Ibaloy ay derived from a prefix na nag-signify into pertaining to, at ang Badoy or meaning nito ay bahay. So pag pinagsama-sama, meaning ng Ibaloy ay mga taong nanirahan sa mga bahay. Mayroong mahigit 200,000 Ibaloy at karamihan sa kanila ay naninirahan sa timog bahagi ng lalawigan ng Benguet, tulad na lamang ng mga lugar ng Trinidad, Bocod at Itugon. So meron din mga Ibaloy na nanirahan sa kalapit na mga probinsya tulad ng Mountain Province at Abra. So, ang mga lugar na ito is mayaman sa mineral resources tulad na lamang ng copper, ng gold, and ng limestone. So, isa rin sa mga hanap buhay ng mga Ibaloy yung small-scale mining. And also, plants and animals are abundant sa mga forest and mountain areas. Included na din dito yung mga water system like Bued River, Agno River, and even yung Mount Pulag. So, kung nag-scroll kayo sa TikTok, isa ito sa mga tourist spot, and ito yung third highest mountain in the Philippines. So, napapalibutan or talagang nakatira sa nature ang mga Ibaloy people. So, aside sa mining, ang pagtatanim rin yung kanilang source of living. Sa ito yung hanap buhay nila at dito sila nakatira. Napaka-importante rin ng kalikasan for them kasi parte ito ng kanilang pananampalataya. Kasi they believe in Anito, so yung mga spirit and nature and supreme being. So, they considered na yung mga mountains is sacred and they believe na inhabited ito ng mga ancestral spirits. So, yung mga locals is nagpipay talaga ng respect through sa mga offerings and mga rituals. So, ang mga Ibaloy ay naniniwala into Anitos. Una yung nature spirit na associated with calamities, and yung pangalawa is sa ancestral ones na named Kaapuan. So later, i-discuss natin ito further, yung rich culture and life ng mga Ibaloy. Even yung kanilang tradition, yung kanilang language, religion, and also yung custom and crafts, and also their personalities. So again, Ibaloy people is indigenous ethnic group na matatagpuan sa Benguet Province sa Philippines. Ito isang subgroup ng Igorot people, and Ibaloy means people living in the houses. Now, mag-proceed naman tayo sa kanilang history. Pagdating naman sa kasaysayan ng mga Ibaloy ay pinaniniwalaan or may ilang mga pag-aaral na mga Ibaloy is nanggaling or nagmula sa second wave or ikalawang daluyong ng mga Malay at Indones na nagaling sa Pangasinan. Ikalawang daluyong is pertaining to second batch of people na dumating sa Pilipinas after the first batch, at yung mga people na ito is tinatawag na Austronesian. Ang mga Austronesian is pinaniniwala ang galing sa Taiwan na kumalat patimog papunta sa Pilipinas, sa Indonesia, sa Malaysia at iba pang mga isla sa timog silangang Asya. So, ang mga Ibaloy is believed na nanggaling sa second batch ng mga Malay at Indones na nanggaling sa Pangasinan na pumunta ng Hilaga at dito na nanirahan. So, isa din sa mga evidence bakit sinasabing nagmula sa mga Austronesian ng mga Ibaloy is because yung pagkakahalin tulad ng kanilang wika at ng kanilang kultura. Even yung way ng kanilang pagtanim and living is may similarities. Kaya sinasabi na ang pinagmulan ng mga Ibaloy is nag-ugat sa sinaunang migrasyon ng mga Austronesian. And meron pang other story ng kanilang pinagmulan ayon sa kanilang mythology. So, pinaniniwalaan nila na they came from sa mag-asawa na naka-survive sa isang malaking baha, at yung mga anak nila is nanirahan na sa kabundukan ng Benguet. And kaya meron silang long history of living sa mga kabundukan, kaya tinawag din silang Ipaway or people living in grassland.
So, isa rin sa mga parte ng history ng mga Ibaloy, yung history nila with mga dayuhan. So, nakaranas din silang masakop ng mga ito. Naranasan nila yung kolonisasyon ng mga Espanyol kasi dati they believe na mayaman talaga sa ginto ang kabundukan ng Baguio. At yun isa sa mga rason bakit gustong silang masakop ng mga Espanyol. Then, pagdating naman sa mga Amerikano, dito na unti-unti nagkaroon din ng pagbabago. Like, naging open na sila sa modernization. Kasi dito na rin natatag yung province of Mountain Province and yung city of Baguio. So dito na sila unti-unting nag-adapt ng other kaugalian and other ways of living, and also they learn other language din like English. But despite of the changes, yung pagbabago sa kanilang way of living dahil na rin sa pagsasakop ng mga dayuhan, they still preserve yung kanilang culture and tradition, which is I think is successful kasi up until now is buhay na buhay pa rin yung kanilang kultura at patuloy nila itong pinapalawak. Now, proceed naman tayo sa kanilang location. So, nabanggit ko kanina kung saan talaga nairahan ng mga kapatid nating Ibaloy, but this time I'm gonna show you a map for you to visualize. Ang mga Ibaloy is pangunahing matatagpuan sa Benguet Province sa Cordillera Administrative Region o CAR sa Luzon, Philippines. Lalo na sa timog silangang bahagi ng probinsya at dito matatagpuan ang La Trinidad, ang Itogon, Bocod, Saplan, Atok, and sa mga bahagi ng Kapangan at Kabayan. And itong Kabayan o munisipalidad ng Kabayan is tinuturing na sentro ng kulturang Ibaloy. Kilala ito sa mga kuweba ng mga mami na nagpapakita ng sinaunang tradisyon ng paglibing ng mga Ibaloy. At ayon sa 2020 datos, ang mga lugar na nabanggit ay may tinatayang 200,000 mga Ibaloy na nakatira. But for sure, as of now, mas dumami na ito. At ang mga Ibaloy is kadalasan nakikita sa bulubundukin ng Benguet at nagpapakita ng tradisyonal na pamumuhay. At ang lungsod naman ng Baguio is marami ring mga Ibaloy na nakatira kasi ito yung sentro ng komersyo at ng edukasyon. So again, ang mga Ibaloy is pangunahing nakatira sa province of Benguet sa Cordillera Administrative Region ng Luzon, Philippines. Dumako naman tayo sa kanilang kultura. Alam niyo ba na isa sa mga tradisyon ng mga Ibaloy is ang pag-mummified ng mga labi ng kanilang minamahal? Yes, mummification. So, ang mga Ibaloy is mayaman sa kanilang kultura at nagpapakita ng malalim na ugnayan sa kanilang kalikasan, kasaysayan at paniniwala. At isa na rito yung pagmumunya or mummification. So, ang Kabayan Mummies or farm mummies ay isa sa mga mahalagang kultura at kasaysayan ng mga Ibaloy. So, ang mga mummies na ito is makikita sa kuweba ng Kabayan sa Benguet. So, tinawag itong farm mummies because sa proseso ng pag-mummify. So, isa sa mga pangunahing hakbang ng pag-mummification is ang pagpapatuyo sa katawan sa pamamagitan ng apoy at ng usok. Then, yung katawan is ipoposition siya na nakaupo. Then, papausukan ng mahabang panahon at dito na natutuyo yung mga likido sa katawan kaya hindi siya agad nabubulok. So, dahil sa apoy at usok, kaya ito tinatawag na farm mummies. And this tradition holds a deep cultural and spiritual significance for Ibaloy people kasi tinuturing nila ito as ancestral remains at talagang tinatato nila with utmost respect. So, sa cave nila nilalagay yung mga mummies because yung natural condition ng mga kuweba is nakakatulong sa preservation ng mga mummies. And this cave is listed in National Cultural Treasure by National Museum of the Philippines. But remember na not everyone can do it kasi this mummification is only done by rich people sa Ibaloy community. Kasi ang pagmamanify ng mga labi is nagpapakita ng mataas na katayuan sa lipunan, like it signifies wealth, power, and prestige. Plus, very magastos yung process ng mummification kasi kailangan mo ng maraming resources sa pag-conduct nito, except for rituals, sa mga materials, and even sa pag-hire ng dalubhasa to do it. Kasi umaabot ito ng ilang buwan at kailangan ng maraming tao. But remember na hindi din lahat ng tao is kayang magsagawa nito because yung tradisyon na ito is pinapasa lamang sa mga piling tao. But now, yung place na to, yung Kabayan Caves is na
kung consider na siya as endangered place kasi marami na yung nag-invade and nagbabanda sa mga kuweba. Next naman yung pagtatanim sa hagdan-handang palayan. So, ang pagtatanim sa hagdan-handang palayan isa rin sa mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay. So, aside sa ito yung source of living nila, ito rin ang nagpapakita ng kanilang pagkakakalanlan at ito rin yung simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Sunod naman ang kanao. So, ang kanao isang ritual o pagdiriwang ng mga ibaloy na nagpapakita ng pasasalamat at paghihingi ng pagpapala. Pwedeng pagpapasalamat sa masaganang ani, paghingi ng kagalingan mula sa mga sakit, and even paghingi ng magandang kapalaran. So, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop like manok, baboy at kalabaw, at meron din mga tradisyonal na sayawan, musika at dasal. So, ang tradisyon na ito is isa sa mga way nila to preserve their culture. So, isa rin sa parte ng kanilang kultura yung paniniwala nila sa mga anito and mga spirito ng kalikasan. So, meron silang mga seremonya na para humingi ng proteksyon at pagpapala. So, ang mga kultura na ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan sa kanilang kapaligiran at ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan at tradisyon. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan at pamumuhay at ito ay parte na ng kanilang buhay na patuloy nilang palalawakin at pananatilihin para pa sa susunod na henerasyon. So, ang kultura ng mga ibaloy ay talagang makulay at may buhay. Ayan lamang para sa aking parte. Maraming salamat sa pakikinig. Peace out. Good day everyone! Ngayon, tatalakayin naman natin ang tradisyon, wika at relihiyon, kasuotan at gawaing kamay at ang pagkatao ng ibaloy. Tradisyon. Isa sa pinakamahalagang tradisyon ng ibaloy ay ang kanyaw. Ito ay isang malaking pagdiriwang kung saan may sayawan, awitan at pag-aalay ng hayop bilang pasasalamat o dasal para sa magandang kapalaran. Ang mambunong o ang kanilang pare ay namumuno sa ritual. Ang kasal, kadalasang ang mga magulang ang nag-aayos ng pagsasama ng kanilang mga anak. May tinatawag silang bigay kaya kung saan ang lalaki ay nagbibigay ng lupa, hayop o ibang ari-arian bilang tanda ng kanyang kasiguraduhan sa kasal. Sa paglilibing naman, may sinaunang paniniwala ang ibaloy. Noon, gumagamit sila ng usok at halamang gamot upang mapanatili ang katawan ng yumao. Dahil dito, may natira tayong mga Benguet mummies na matatagpuan pa rin sa ilang kuweba hanggang ngayon. Wika at relihiyon. Ang wika ng ibaloy ay ibaloy. Pero maraming marunong ding magsalita ng Ilocano at Filipino, lalo na sa pakikisalamuha sa ibang tribo at mga tagalungsod. Sa relihiyon, dati silang animista. Ibig sabihin, naniniwala sila sa mga espiritu at kalikasan at kanilang mga ninuno. Ang kanilang pinakamataas na Diyos ay si Kabunian, na pinaniniwalaang lumikha ng mundo at gumagabay sa kanilang buhay. Pero dahil sa pagdating ng mga Espanyol at Amerikano, marami sa kanila ang yumakap sa Kristyanismo. Sa ngayon, karamihan sa kanila ay Katoliko o Protestante. Pero may ilan pa rin na ipinapatuloy ang kanilang sinaunang paniniwala kasabay sa pagiging Kristiyano. Kasuotan at gawaing kamay. Sa kanilang kasuotan, ang mga lalaking ibaloy ay bahag. Isang tradisyonal na kasuotan na ginagamit noon araw-araw. Pero ngayon ay sinusuot na lang sa mga espesyal na okasyon o pagdiriwang. Ang kababaihan naman ay devet, isang hibing palda na kadalasang may makulay at simpleng disenyo. May kasama itong blusa na mahaba ang manggas. Bukod sa kasuotan, mahusay ang ibaloy sa paggawa ng gawaing kamay, kabilang na ang paghahabi. Paggawa ng tradisyonal na tela gamit ang loom. Paggawa ng basket. Ginagamit sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-aani at imbakan ng pagkain. Alahas at beads. Madalas ay gawa sa tanso at makukulay na bato.
Tatu. Noon, tanda ito ng tapang at mataas na antas sa lipunan. Pagkatao ng Ibaloy. Ang mga Ibaloy ay kilala bilang masisipag, mahinhin at may malalim na pagpapahalaga sa kultura. Sila ay masipag at matyaga, lalo na sa pagsasaka at pagmimina, na siyang pangunahing kabuhayan sa Benguet. Sa kanilang ugali, karamihan sa kanila ay mahiyain sa una. Pero kapag nakilala mo na sila, sila ay mabait at mapagkakatiwalaan. Higit sa lahat, sila ay magalang at makakultura. Mataas ang respeto nila sa kanilang mga ninuno at mga nakakatanda. At ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang kanilang tradisyon at pamana.